Naranasan mo na ba ang kagati ng langgam? Yan ang pag-uusapan natin mamaya sa Kay Susan tayo. Sabi ng matatanda, swerte daw yung langgam. Oo. Naniniwala ka na rin. Naniniwala na din kasi tatanda sila eh. Naniniwala pa kayo na pagka daw ho yung ihi na isang tao nilalanggam matamis? Oo daw po. Oo. Siguro diabetic yung gano'n nata eh. Swerte daw yung red, lalo na yung mga malalaki. Kapag mayroon ho ganun sa bahay niyo, ginagawa niyo? Hindi winawalis. Paano yung swerte daw, di ba? Para paloob ang walis. Ano nangyari? Paano kayo sinuwerte sa langgam na itim? Kasi po, yung nagsikalit po yung mga itim na langgam po. Meron po dumating sa amin. Ano dumating? Bisita po. So, yung swerte daw. Kung kailangan nyo ng tulong sa family, pangkabuhayan, kalusugan, pati na beauty. Mga misis, ano ang isisigaw ninyo? Ano pa kundi kay Susan tayo, ang ating karamay at kaibigan. Always ready na pagkadaling lapitan. Everybody, ano ang isisigaw ninyo? Ano pa kundi kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo, kay Susan tayo. Attack of the Langgam. Paano nga ba maiiwasan? Ang mga paborito nating laruan, ano nga ba ang pinagmulan? At believe it or not, si megastar Sharon Cuneta, makakabanding ko na. Paano? Hindi. Paano magpaputi ng kilikili? Namumulang mata, nanlalabong paningin, solusyon sa mga problema sa mata, lilinawin natin. Isa ka ba sa mga namangha sa pelikula nilang Patok Ngayon sa Takilya? Isa ka ba sa mga nahumaling nung ikaw ay bata? Ano-ano itong mga laruang ating kinabaliwan? Mapabata man o matanda, I'm sure lahat kayo ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa inyong mga laruan. Sino ang hindi nakakakilala kay Barbie? Alam niyo ba na ang founders ng US toy company Mattel na sina Ruth at Elliot Handler ang siyang may likha kay Barbie noong 1959? 48 years old na pala si Barbie pero parang di siya tumatanda. Itong si Jeff, Barbie fanatic. Mantakin yung halos 30 years na siyang nangungulekta ng manika? In 1959, gumawa sila ng pinaganda nila yon. Tapos lumabas nga na Barbie yun, pero pinangalan nila name after her first baby, si Barbara. Ganito ang hitsura ng isa sa mga unang Barbie noong 1959. Ito naman ang ilan sa mga Barbie noong 1960s. These are the 1970s Barbies. Introducing the 80s Barbie. The 90s Barbies. At ang ilan sa 2000 Barbies. Yung mga Barbie noon, 1959, mas maganda. Pangit ang mukha nila, pero pag collector ka, maganda talaga. Nag-evolve na rin daw ang collection ni Jeff ngayon. Ilan sa mga kinukolekta niya ang Tyler and Butterfly dolls na parang mas malalaking uri ng Barbie. Mas real life at hindi lang play dolls. Matapos ang Barbie, nagsulputan ng iba't ibang dolls tulad ng Bratz at iba pa. Sila na ngayon ang bagong playmates ng little girls, the Bratz dolls. Mas makukulay raw, funkier, mas in. And they come in various sizes pa.
for Bratz, we started this, I think, 2002. Meron silang four different characters. So, like Chloe, Yasmin, Jade, and Sasha. Si Alexa, isang 12 anyos na dalagita, baliw na baliw sa kanyang Bratz dolls. Halos lahat daw ng Bratz merchandise, from dolls, bags to clothes, at kung ano-ano pa, meron siya. I like Bratz because they're the girls like with a passion for fashion. So then all their clothes are really fashionable, yes. Ang Bratz doll daw hindi lang manika ngayon para sa mga bata, kundi parang real-life playmate nila. Kinokopya raw ng little girls ang fashion style ng mga manikang ito. Pwede rin itong lagyan ng make-up at hair extensions. Meron ding doll na may kasamang digital camera. Hep, hep, hep! Boys' toys naman! Nagdati nga sa Pilipinas sa mga action figures noong 1980s, kasabay ng mga cartoon action series sa telebisyon. Meet JP, ang third floor ng kanyang bahay. Akala mo toy store. I was born during the 80s cartoon boom, so I grew up watching Transformers, G.I. Joe, He-Man. It was from there that I had nagkaroon ako ng vested interest sa toys. So by watching the shows, I wanted to have the toy. So that ends. It followed sunod-sunod na yun. Noong 1964, hiniram ng Hasbro Toys ang ideya ng Barbie mula sa Mattel upang gumawa ng dolls for boys. At ang produkto, si G.I. Joe, ang kauna-unahang action figure. Dito sa atin, sumikat sila dahil napapanood sila sa telebisyon. Dati, di ba may mga robots din, kaya lang mga battery operated, hindi naka-base sa mga series. Ngayon, karamihan din sa mga robot na branded, lahat yun naka-base sa TV series. From Gundam, Masked Rider Black, to Power Rangers, to Zoids, ngayon naglipana na ang sari-saring laruan na hango sa anime at cartoons. Pero iba raw ang Transformers. Nauna muna ang mga laruan bago ang kahit ano. We call it the pre-Transformers line, Diaclone. That's before the cartoons came out. Doon binase yung Transformers. Nag-evolve na rin daw ang mga action figure ngayon. Ito raw ang kauna-unahang Power Ranger noong 1970. Battle Fever Robo ang pangalan. Ganito na siya ngayon. Ito ang unang Shider noong 1987. Ganito na si Shider ngayon. Mas malaki. Ganito si Starscream ng Transformers noong 1986. Ganito na siya noong 2006. Toys before, they look more blockish. They look more like parang squarish bricks. We call them bricks actually. Wala silang korte. Right now, toys are highly detailed. Computers at video games na raw ang bagong laruang kinahuhumalingan ng mga kabataan ngayon. Pero nagsimula raw ang lahat noong 1970s. Sa Atari video game na dati ay coin-operated pa. Ngayon, sari-saring version nito ang makikita. Kasabay ng mga PlayStation, iba pang sikat na games ngayon. Meron kami tinatawag na TV games. Ito, kailangan mo lang ikabit sa TV, i-plug in sa TV, then yung bata pwede na mag-games. May educational at interactive games. Meron ding coloring book na handheld at digital. Sa paglipas ng panahon, malaki na rin ang ipinagbago ng mga laruan. Isa lang siguro ang hindi magbabago. At yan ay ang pagkahumaling natin sa mga ito. Kay Susan tayo! Susunod, say goodbye sa mga langgam sa bahay. Paano? Yan ang alamin nyo. Kay Susan tayo! So ano nangyari? Asa ngayon, iniimbestigahan pa namin.
may mga biktima na ho ba? Meron sa buong pamilya. So, totoo ba, Aling Enchang, na nilooban yung bahay nyo? Kitang-kita ko ang mga pangyayari. Mga hayop sila. May mga suspect na ho ba kayo? Ayun! Habulin natin sila! Mga langgam ang problema ng pamilya ni Nanay Enchang. Sa loob at labas daw kasi ng kanilang bahay, mga langgam ang kasama nilang namamahay. 1972, that is December. Talagang ang dami na niya ng langgam, paligid na pati taas. Dating bata rito, kung saan naiiwan-iwan yung mga ano nila. Minsan yung candy or chewing gum, na itatapon-tapon na lang na ganyan, mga pinagbalatan ng candy. So, napupuntahan ng langgam yung mga yun. Masisipag daw talaga ang mga langgam dahil hindi lang mga pagkain ang tinitira. Pati mga damit nila, ang takaw ha? Ito, sinira yan. Sigurado ba kayong langgam yan? Opo, langgam. Ay, langgam din naman yan, ano? Beste talaga itong mga langgam na to eh. Masasakit kumagat kahit saan pumapasok, pati sa singit. Pulang langgam, masakit mga gat. Aray! Itim, mabilis lumakad. At mga langgam sa puno, hantik naman daw ang tawag. Takot ni Nanay Enchang, agawan sila ng tirahan dahil mas marami na raw ang langgam sa bahay kesa sa taong nananahan. Dami-dami na namin suka. Bakit sino nagsabi sa inyo sukay magaling mamatay ng langgam? Wala naman, experience ko lang. Ayaw nila ng maasim. Ayaw nila ng maasim. Ay, di ko kayo maligo. Bulabugin nga natin si Chief Investigator, Pest Control Supervisor Fred Macalalag. Ano na po resulta ng inyong pag-iimbestiga? Bakit nga ba nilalanggam ang bahay nila? Usually kasi may mga pagkaing attraction sa loob ng bahay, kaya pumapasok yung mga langgam na nag-originate sa labas. Iba-iba man daw ang kulay ng mga langgam. Pare-pareho naman ang habit ng mga yan. Ang kanilang target, pagkain. Karaniwang may isang langgam na naghahanap ng pagkain. Kapag nakatagpo na ito, nag-iiwan ito ng marka na naamoy ng ibang kasamahan, kaya mabilis na dumarami ang mga langgam. Pag nakakita kayo ng langgam sa loob ng bahay, probably meron na talaga siyang nest sa labas. Sa nest daw dinadala ang mga pagkain na hahanap ng mga langgam. Ito rin daw ang tahanan ng queen ant na kailangan puksain para tuluyan ng matigil ang pag-atake ng mga langgam sa loob ng bahay. Paano nga ba mapipigilan sa pag-atake ang mga peste? First tip, panatilihing malinis ang loob at labas ng bahay. Pag may mga puno sa palibot ng bahay nila, yung mga overlaying branches of trees, kailangan i-trim. Kasi nandun yung mga langgam sa bark ng trees sa mga leaves. Nandun sila, kaya mas madali ang access nila makapasok sa loob ng bahay. Pwedeng buhusan ng kumukulong tubig ang mga makikita niyong langgam. Hindi man daw sila nalulunod, mamamatay naman daw sila sa sobrang init ng tubig. Pero wala ngang kasiguruhang hindi nababalik ang mga kalahi nila. Merong ants na may multiple queens. Tapos meron sa single queen, isa lang yung queen. Pag napatay na yon, wala na. Kaya ang ating hatol, ang mga langgam dapat nang i-pest control. Mas makabubuti raw na magpabomba once a month. Pero kung hindi nyo afford na magpa-pest control, subukan yung gumawa ng sariling insecticide. Tubig, gas, sili at powdered soap, paghalu-haluin lang at gamitin pang spray. Sa init ng mga ingredient, siguradong paalam langgam. Kahit umuulan, katago sila rito. Ngayon, pag binukal mo, naglalabasan sila. Ang queen dito, usually yung may pakpak. Yung colony nila, multiple queen. Marami sila. At dahil napuksa na ang mga reyna ng kaharian ng langgam, feeling reyna na ulit si Nanay Enchang sa kanyang kaharian.
At yan ang huling pangyayari, masaya-masaya na nga po si Aling Enchang dahil nawala na ang kanilang sakit ng ulo. Susan Enriquez, nag-uulat. Kay Susan tayo! Susunod, ang mega chikahan namin ni megastar Sharon Cuneta, masasaksihan nyo na! Ang pride ko, sinasabi ko itong mga yayabang na to, pero ako ang pride ko, ako nakagulong na ako sa Smoky Mountain, kayo. Siguro nakadalaw kayo, pero ako nakagulong-gulong doon. 2 linggo ko halos nakatira doon. Kay Susan tayo! Walang hiya to! Sis, huwag ka dito gumawa ng skandalo! Hoy! Kung saan, kailan, at paanong labanan, magpasabi ka lang, hindi ko kayo uurungan. Kutay-kutay na ang katawan ninyo! Pati ang kaluluwa nyo, kutay-kutay na rin! Nagkausap kami ni Mencho. You made me believe we had a chance. Halos 30 years na natin siyang sinusubaybayan. Hindi kita maintindihan. Bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata, umantig sa ating puso. Huwag mo kami iiwan ng daddy mo, ha? Bawat kantang inawit niya, ating sinabayan. Sa bawat sandali, ikaw ang pag-asa. Di ba nga, ilang beses ko siyang ginaya at pinanawagan dito sa aking programa. Marunong palang magbigay ng bulaklak ang Do Bandits. Ano ba yan? Malunggay? Pag uminom kayo nito, magiging kaboses kayo ni Sharon Cuneta. Hawak ko ang daigdig pa sa kandidig. Kaya matapos ang halos 4 na taong paghihintay, di ko na palalampasin ang pagkakataong makabanding si Mega. Hello! Miss Sharon Cuneta. I'm sure mga mare, miss na miss nyo na si Mega. Paano ba naman? 4 years ago pa nang huli natin siyang mapanood sa pelikula. Alam mo, Enteng, Nadidevelop ka na sa akin. Pero mukhang may good news ang ating idol, ha? I'm also shooting part of my movie, which is going to be parang my comeback, my first movie. Kasi medyo matagal-tagal na 4 years na. Paglabas nun, more than 4 years na. Isa pa, alam mo, kung di lang malaki hita mo, papasa ka maganda. So ano ba yung hindi mo pa nagagampan ng role sa movies na... Maghubad. Dream role ko pa naman yun. Iba ako naging Serena. Pero naging Darna na ako. Pero ayun, gusto ko maging bold star. Parang ayaw ni Lord talaga. Don't worry, Shawi. Di ka man maging bold star. May fallback ka pa rin naman. So yung kursong Associate in Arts na 2 years dapat, baka I don't really mind if it takes me longer to finish it. yan lang ang tingin mo sa akin. I was never your partner. I'm just your wife. Grand Slam winner bilang madrasta. Pero sa totoong buhay, paano nga ba siya bilang asawa? Kakairita kasi nakakairita si Kiko. Kasi kami ni Mami ganito, servisyal kami. Itong asawa ko for some reason, independent siya, hindi siya sanay nung sinisilbihan. So umpisa pa lang ng marriage, alam ka kwenta-kwentang lambing. Pero I'm sure kinikilig siya pag gano'n. Pero up to now, he's used to doing things a certain way. So I just let him be. Pero it's wonderful when we're in our home sa probinsya kasi yun pala, Susan, ang talagang sobrang magkasundo kami. Pareho kami mga gusto namin bahay lang. Pero teka, ate siya, kwentuhan mo naman kami. How's Casey, Miel, and Frankie? Ano yung pagkakaiba ng tatlong anak ko? Si Case, nung maliit, sobrang mahiyain. Tapos, pero nakikita mo may inclinations na talaga siya sa arts. Lahat pinasok niya, gymnastics, tapos mamaya ayaw na niya. Pero that's why, yung pala, pakikinabangan pala niya yun because later on she became a dancer. Kasi magaling din siya sumulat. So, pag gumagawa ng kanta, mas malalim at mas magandang melody. How about Frankie? Yan ang takot ako. At siya yung tipong hindi talaga nahihiya. She's talagang very showbiz, kumbaga, if you wanna use that word. Yung kahit walang tugtog sasayaw, meron siya sarili niyang gusto niya mag-perform. At gumagawa rin ng kanta. Si Sharon Jr., Miel pala. She's very sweet. Miel is the one that's super duper lambing, like me. But she's also the one na super taray. Like me also. Paano mo ba sila disiplinahin?
Kami, with Casey kasi kaming dalawa lang yun eh. Because nag-break up ang marriage namin ng papa niya when she was 2 and a half. And nagulat na papa niya nung nakita sila, no? Last year, nabalita yun, di ba? Nagulat dahil yung bata, Casey was walang nabawas ng respeto sa papa niya at sa mga kapatid ng papa niya. Yung pagmamahal niya sa papa niya, walang nabawas doon. So you see, that shows your ex and your ex-in-laws. And it shows most of all, and most important of all, your child. How good your heart is, and the kind of person that you are. So your child will never feel na kalahati niya ay bulok dahil buong buhay niya wala kang ginawa kundi siraan yung kalahating gumawa sa kanya. At nilalayo namin yung mga bata sa puro, lahat ng commercialism at materialism, yung malling-malling, walang ganon. Pati pinapanood sa TV, kontrolado. They can't watch TV pag weekdays, only on weekends. At usually pa yan mga DVDs na papanoorin muna namin kasi kung medyo pang malaking bata, hindi pa rin pwede. Pero iginapos mo na ang mga paa at kamay ko. Pati ang puso ko, iginapos mo pa rin. Talagang ang puso ko, palagay ko, mapagmamalaki ko yan nasa tamang lugar yan, magmula nung bata ako hanggang sa araw na to. Wala pa akong nalokong tao na kahit sa piso, sige na, pakialaman nyo na iba, siraan nyo ako. Pero pag yun kinwestiyon nyo, ay magsabunutan tayo. Masaya ka! Nauna kami rito ah! Bakit? Sa'yo ba itong basura? Pag ako, you can bring me anywhere. Pinaka-formal na lugar and I will know how to behave properly. You bring me to a squatter area and ganyan, I will know also how to behave and I will not, hindi ako mandidire. Alam mo, ang pride ko, sinasabi ko, itong mga yayabang na to, pero ako, ang pride ko, ako nakagulong na ako sa Smoky Mountain, kayo. Siguro nakadalaw kayo, pero ako nakagulong-gulong, 2 linggo ko halos nakatira doon. Hindi lang kita papantayan, Lavinia. Lalampasan pa kita. Matanong ko lang, Mega, ano nga ba ang sikreto mo at tila walang kupa sa pagningning ang iyong bituin? Kamay lang ng Panginoong Diyos yun. Kasi kahit naman sino magplano na kailangan tumagal ang career ko ng 30 years na hindi ako nasasabihang laos. Malis ka na dyan. Di ba? Huwag mo lang pahintayin yun. Hindi mo mapaplano yan eh, di ba? So, talagang Panginoon na lang may gusto ng grasya na ng Diyos yun. I think the secret is you love your job and loves you back. And then you treat everybody that you come across, hindi lang yung kapwa sikat o kapwa artista or director or producer, nilirespeto mo lahat ng katrabaho mo. Yun ang may iwan ko sigurong alaala pagtanda ko na at umalis na ako. Very happy ang lola nyo dahil maging si Shawi, napapanood pala ang Kay Susan Tayo. Ay, alam mo, Susan, natutuwa ako pag natsyempohan ko. Wala akong masabi talaga, Susan. Talagang special kayo talaga sa akin. Thank you salamat very much, talaga, thank you, Susan. Saka salamat sa pagdadala mo lagi ng information sa katakot-takot mong fans. Na pinapanood, totoo, kasi it's so real eh. Butan ko noon. Kahit ano pinagagagawa. Sana pala gines mo ako noon. Yung matagal na to taon na to. Pero tawa ko lang tawa. Pero sabi ko, totoo. Ano ginawa ko? Paano? Pasan ko yung Hindi. technique? Ano na? Paano magpaputi ng kilig-kilig? Uy, paano naman kita gay ka sa puti-kilig-kilig mo? Actually, pinanganak ako paputi Ay, na yan. Meron kami mga exception. Oh well, feeling Mega na rin ang beauty ko. Kaya di ko pinalampas na maka-duet ang idol ko. Ako muna. Kung anong pitch mo, dun din ako. Ako, Diyos ko, baka mataas ah. O sige. Kung minsan ang pangarap Challenge talaga ang gusto niya. habang buhay itong hinahanap. Akin yung mic mo. Para may mic tayo. Alaki. Ayan, ganito mga kaibigan. Ang tawag dyan, boom. Pag ito ay nakamtan mo na, bakit may kulang Baka pa? ma-discover ka sa lupin. Di ba? Mga bituin. Yes! Aking narating. Pero ngayon ako nakahawak ng ganito kalaking microphone. Ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. Taas ha, everybody! Balutin mo ako.
Ngayon ko napatunayan na kahit mataas man ang bituin ni Sharon, Camera, kunin mo pati lalaki nagbibitween, dali. di ka mahihirapang ito'y abutin dahil mismong si Mega ang bababa upang maabot mo ang kanyang ningning. And for that, you will always be the only Mega in our hearts. Kung kapalit nito'y walang paglaho mong pagtingin. Wow naman! Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Susunod! Check up sa mata. Baka kailangan mo na. Kay Susan tayo! May malaki. May maliit. May bilugan. May singkit. Magkakaiba man, iisa lang ang kanilang gamit. At kung hindi sila iingatan, tapos ang maliligaya mong araw. Kung ayaw nyo maka-experience ng brownout na panghabang buhay, dapat alagaan at ingatan ang inyong mga mata. Ang sabi ng World Health Organization, mahigit 100 milyong tao sa buong mundo ang may problema sa mata. Pero ang mga Pinoy, deadma. Si Dante, trabahador sa factory ng bakal. Ang bigat ng kanyang trabaho, minamani-mani lang ng kanyang katawan. Pero ang kanyang mga mata, mukhang suko na. Naramdaman ko mahapdi siya. Lalo pag mainit yung araw, mas sumahapdi kasi may liwanag na biglang mapasok. May mga oras pa raw na nahihiya na siya dahil sa sobrang pumumula ng kanyang mga mata. Minsan may narinig akong ganyan, lalo sa mga interview kasi mga in-apply akong trabaho dati. Bakit namumula yung mata ko? Sabi ko, irritated lang siya. Pero pag tinatanong nila kung addict ako, sabi ko, hindi. Kahit magpa-drug test tayo ngayon, patunayan ko sa inyo, hindi ako drug addict. Pero ang peligro sa ating mga mata, hindi lang sa mabibigat na trabaho makukuha. Si Joshua, estudyante, walang araw na hindi siya nakaharap sa computer. Hindi raw niya napapansin ang paglipas ng oras kapag nagko-computer siya. Kaya ang resulta, pagod at mapupulang mata. Masyado akong natututok sa computer or kapag sa school nagbabasa. Yung mata ko po hindi, parang masakit po. Parang namumula na bigla. Tapos ngayon may job ako. Wala talagang pahinga yung mata ko. Bukod sa computer, palabas na rin si Joshua at kapag nagsimula na siya, to sawa. Kaya bago pa tuluyang magdilim ang paningin ni Joshua at Dante, sinamahan namin sila sa doktor. Ayon kay Dr. Raul Javier, espesyalista sa mata, hindi pa malala ang mga kaso ni Dante at Joshua, pero kailangan na itong maagapan. Itong si Dante, dahil sa nature ng kanyang trabaho, yung mata niya ay mas madalas na na-expose sa mga caustic substances. Ang problema, unfortunately, yung sakit niya ay pwede lamang naming patahimikin, pero pag bumalik siya dun sa dati niyang trabaho at ma-expose siya uli dun sa same substances, pwede siyang bumalik uli. So, ang nangyari kay Joshua, meron siyang sadyang kahinaan dun sa mata niya na kapag gumagamit siya ng computer ng matagal, mabilis namumula yung mata niya. Kapag ikaw ay gumagamit ng computer, dapat paminsan-minsan titingin ka sa isang bagay na malayo para maipahinga mo yung muscles ng mata. Dagdag pa ni Dr. Javier, ang simpleng iritasyon o impeksyon sa mata, hindi dapat ipagwalang bahala. Totoo, maski na ang pasyente walang nararamdaman, dapat nagpapacheck up pa rin sa doktor sa mata. Kasi mayroong mga sakit na bago lumitaw yung simptomas nila, kadalasan malala na. Nag-warning din si Dr. Javier ukol sa isa pang karaniwang sakit sa mata, ang myokymia. Ito ang kusang paggalaw ng mga muscle o laman sa paligid ng mata, sa talukap, pati na sa eye bag, hindi naman daw ito delikado. Kadalasan nawawala rin naman siya ng mag-isa na minsan maski hindi kailangan gamutin. Mga bisyong tulad ng paninigarilyo o labis na pagkapagod ng mata ang sanhi nito. Pero kung sobrang lala na ang myokymia, ang solusyon, Botox, sosyal. Marami pa naman sa
sa atin ang takot sa doktor kaya ayaw magpa-check up o di kaya naman walang pera. Kaya para di makatikim ng injection ni doc o di kaya ay magastusan, dapat ay maging careful. Dapat regular ang pagpapacheck up, 1 o 2 beses sa isang taon kahit walang kakaibang nararamdaman sa ating mata. Kung delikado ang trabaho, gumamit ng proteksyon gaya ng salamin o visor. At higit sa lahat, dahil ang mata ang isa sa pinakagamit na parte ng ating katawan, dapat mag-beauty rest din ito. Kabaligtaran ng paniniwala natin. Hindi naman daw masamang maghilamos kung pagod. In fact, nakigiginhawa pa nga raw ito sa ating mata. Kapag inabuso ang ating mga mata, tiyak na sila'y papalya at walang garantiyang mareremedyohan pa. Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Sa susunod na linggo sa Kay Susan tayo, susugod kami sa Cebu. May pasyalan, may kainan, at higit sa lahat, may tawanan. Abangan yan! Kung, wala kang kanin. Parang sarap kumain tuloy. O mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kalaman, nakalilibang at kapakipakinabang. Ako po, si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, bu-beauty ang buhay nyo dahil tuwing linggo, Kay Susan tayo! Kay Susan tayo!